Oy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, si Sara Duterte, isinalba niya na ang sarili niya dahil kinakailangan niya yan, ka-coffee. Noong una, pa-eme-eme pa tong si Sara Duterte, hindi inendorso lahat ng kandidato ng PDP. In fact, si Vic Rodriguez, di ba? Hindi niya minention niya noon sa kanyang speech. Ngayon, minention na. Ang PDP laban, yung Duterte, yung 10 i-endorso niya na. Plus si Amy Marcos, plus si Camille Villar. 12 na, ka-coffee. 12 na yung i-endorso niya sa pagkasenador. Ang tanong, ito ang malaking tanong, bakit biglang lumabas si Sara Duterte sa kanyang lungga para mag-endorso ng mga senatoriables? 10 sa PDP laban at 2 naman sa alyansa. Bakit? Alam nyo, ka-coffee, kung ano yung dahilan? For sure, alam nyo na yan. Ang dahilan kung bakit nag-i-endorso na siya, dahil kinakailangan niyang isalba yung kanyang sarili. Malapit na po ang impeachment trial at kinakailangan niya ng mas maraming boto dyan sa impeachment trial para siya ima-acquit sa impeachment complaint na nakabinbin dyan sa Senado. Kasi convicted na siya sa House of Representatives kinakailangan niya ng boto dyan sa Senado. Kahit ayaw niya sa tao ng PDP laban, ginawa niya yan, i-endorso niya yan. Kasi hoping umaasa, ka-coffee, na makatutulong yan, may papanalo niya itong mga senador na yan, and definitely, once na in-endorse niya, and definitely, ini-endorse niya na, alam naman bumoto yan ng pabor sa impeachment dyan sa Senado. If ever, halimbawa, manalo si Vic Rodriguez, noong una, ayaw niya talagang i-endorse yan Diba? Hindi niya minention niya sa mga speeches, yung ibang candidates ng PDP laban, in-endorse niya, minimension niya Pero si Vic Rodriguez, hindi talaga, pero ngayon, nag-iba ng tono. Kasama na sa ini-endorse niya ngayon, si Vic Rodriguez. O syempre, once na manalo si Vic Rodriguez, worst case scenario, manalo si Vic Rodriguez, pag magbobotohan na dyan sa Senado, sisingilin si Vic. Oy Vic, binoto kita in-endorso kita ng 2025 elections, baka naman. Di ba? Definitely si Amy Marcos, boboto yan, pabor kay Sara Duterte. Another case, worst case scenario, si Camille Villar, manalo. Di ba? Kahit may allegations na ng vote buying yan, if ever manalo yan, definitely sisingilin niya ni Sara. O Camille, in-endorso kita, kaibigan kita, o bumoto ka sa akin, pabor dito sa impeachment trial ng Senado. Ang pinupunto ko dito, ka-coffee, kumikilos na si Sara, nilalabas na niya yung kanyang mga alas para isalba yung kanyang sarili. Malinaw na malinaw yan. Kailangan niya ng mas maraming boto dyan sa Senado na mag-a-acquit sa kanya dyan sa impeachment. Ang problema, sa mga senador na boboto pabor kay Sara Duterte, tingnan ninyo yung merit ng impeachment. Hindi dahil kaibigan ninyo, hindi dahil in-endorso kayo ni Sara Duterte, boboto na kayo pabor sa kanya. Tingnan ninyo yung merit ng kaso. Yung prosecutors, ka-coffee, coming from the House of Representatives, very confident din sila na mai-impeach talaga yung si Sara Duterte at hindi na makakatakbo sa pagka-presidente. Ito, tahiin natin yan. Si Sara naging vocal na rin. Vocal na siya dyan pinag-iisipan niya na yung plano, actually hindi na pinag-iisipan, meron na silang plano for 2028. Yan talaga ang gusto nila. Kailangan manalo si Sara Duterte sa 2028. At once na manalo si Sara, maghihiganti yan kay PBBM. Malinaw na malinaw yan. Maghihiganti yan, baka ipatukhang nga yan yung mga dapat nilang ipatukhang. Yan ang plano. 2028 kailangan natin manalo. Pero ang pinakamalaking balakid sa plano na yan, yung impeachment. Kasi once na ma-impeach na siya dyan sa Senado, ma-convict siya. That's the term pala, ma-convict kasi impeach sa House of Representatives. Once na ma-convict na siya dyan sa Senado, sira ang plano. Di ba? Hindi siya makakatakbo sa kahit na anong posisyon. Sa madaling sabi, wala na yung chance siya na maging presidente sa 2028 once na ma-convict siya dyan sa Senado. So ang ginagawa nila ngayon, resolbahin ang problema, yung impeachment. Kaya ngayon, mas maraming boto at kinakailangan nilang manalo. Kaya labas endorso, todo-todo na yung endorso ni Sara Duterte sa mga senador kasi eventually, yan ang tutulong sa kanya. Ito pa, very confident siya. Headline to ng ABS-CBN, mainit-init na balita pa ito, ka-coffee. Basahin natin. VP Sara Duterte says lawyers confident of impeachment win. Ay, medyo parang prosecutors ang style nito. Hindi ba sa mayabang, no? Confident lang. Pagandahin natin yung term. Pero ibang term kasi ng confident, mayabang Confident, tiwala ang kampo ni Sara Duterte, ng kanyang mga abogado, na ma-acquit si Sara at hindi siya makukonvict dyan sa impeachment trial. Remember,
Narinig na natin yung linyahan na yan. Ano yung sinabi ni Kaufman? Si Kaufman, abogado ni Digong, dyan sa International Criminal Court. Confident din siya na mapananalo yung kaso ni Digong. Pero anong ginawa ng ICC? Sa first request nila, na ilimit yung mga dokumento na hihingian yung mga biktima ng passport at ng national ID. Oh, kala ko ba confident kayo? Bakit hindi pumabor sa inyo yung desisyon ng ICC? So, kinukumpara lang natin ito. Yung abogado ni Digong, very confident, si Kaufman. Mga abogado ni Sara, very confident din na ipapapanalo nila itong impeachment trial. Wow, sana all. Lahat kayo confident. Anyway, sige, tingnan natin. Baka nga naman may mga ebidensya sila at mapapasinungalingan nila yung mga testamento ng mga witness na nagsalita dyan sa Quadcom. Baka naman kaya nila gawin yan. Pero anyway, sige, basahin natin itong balita na yan. Vice President Sara Duterte on Tuesday said her lawyers were confident of winning her impeachment trial. Confident daw po yung kanyang mga abogado. Ilang abogado kaya yan? 30? 100? Definitely napakaraming abogado yan na naghahanda para sa impeachment ni Sara Duterte. Kasi yun nga ang pinakamalaki nilang problema. So kung ikaw ay magaling na leader, isa kang strategist, resolbahin mo yung pinakamalaki mong problema, which is yung impeachment trial. Yung kay Digong, hindi nila problema yan eh. Yung pagkakakulong ni Digong sa ICC, hindi nila problema yan. In fact, asset yan sa kanila. Hindi yan liability. Alam mo kung bakit? Pabor yung pagkakakulong kay Digong sa kampo ni Sara, sa presidential aspirations ni Sara. Kaya baka natutuwa pa yung mga yan, sa totoo lang. Yung mga political strategies ni Sara Duterte, natutuwa pa yan dahil nakukulong si Digong. Nagigets siya yung point ko, Ka-Coffee. Magagamit nila yung sitwasyon, magagamit nila yung pagkakakulong ni Digong dyan sa International Criminal Court para makakuha ng simpatsya, para makuha yung boto ng taong bayan. Kasi kahit papaano, marami po, hindi naman mga pro-Duterte, hindi naman mga DDS, naawa dun sa matanda. Ganyan yung narrative eh, yan yung pinapalabas nila. Matanda na yan, maawa na kayo, bakit nyo kinulong? Dahil kinulong yung matanda na wala ng kalaban-laban, ayan, kakampi kami kay Sara Duterte. Yan yung mga tinatawag natin mga soft DDS or mga neutral. Kasi yung mga diehard DDS, kahit mali na ang mga DDS, ang ginagawa ni Duterte, go pa rin sila. Diehard na yan eh. As in, sobrang solid na DDS na yan. Pero may mga neutral, may mga soft DDS na kaunting sundot na lang, papabor na sa mga DDS. Yan yung tina-target nila. Kinakailangan nilang makuha yung boto, yung simpatsya nitong mga soft DDS na yan o ng mga neutral. At yan ang narrative, idaan sa awa. Maawa kayo sa matanda. Bakit nyo kinulong yung matanda? Pero we have to remember, Ka-Coffee, na hindi ibig sabihin na matanda ka na hindi ka na mananagot sa krimen na ginawa mo. Ilan ba ang tinukang ni Digong? 30,000 Filipinos. Tapos absuelto lang? Walang makakasuhan? Walang mananagot? Aba, hindi pwede yan. Huwag kayong papabudol sa narrative nila na maawa kayo dun sa matanda. Kaya yung point ko dyan, ako paninindigan ko itong punto ko. Baka natutuwa pa yan, yung mga political strategies nila, Duterte, natutuwa pa yan dahil pabor kay Sara Duterte ang nangyayari at mas lalakas ang tsansa niya na maging presidente. So hindi nila problema yan. Asset nila yan. Ang pagkakakulong ni Digong ay asset nila yan. So bakit nila resolbahin? Bakit nila gagalingan para mapalabas si Digong? Definitely hindi nila gagawin yan. Hihintayin nila yan. Baka mapalabas yan 2027. Papalapit ang eleksyon kasi magagamit nila yan. Magagamit nila sa narrative nila yan. Magagamit nila sa kwento nila. Kasi pabagsak na ang DDS, biglang nabuhay eh. Nang makulong tong si Digong eh. So bakit mo tatanggalin sa'yo yung major asset mo? Itong pagkakakulong ni Digong. Bakit mo aalisin yan? Definitely hindi. Diba? So ang main problem, huwag tayong lilihis, ang main problem ay ang impeachment trial. Yan ang pinakamalaking problema nila. At isa para ma-resolusyonan, yung impeachment trial na yan ay makapagpanalo ng mas maraming senador, itong si Sara Duterte. Nagiging strategist itong mga to, Ka-Coffee. Hinihimay lang natin, dinideconstruct natin. Iniisa-isa natin yung mga moves nila, no, para alam ninyo, para hindi rin kayo nabubudol sa strategy ni Sara. Kasi saan ka ba naman nakakita? Noon, hindi niya ini-endorse yung PDP laban. Hindi siya PDP laban. In fact, galit nga siya sa ibang kandidato ng PDP laban. Bongo, close sila ni Bongo. Vic Rodriguez, close sila ni Vic Rodriguez. Galit nga niya kay Vic Rodriguez. Tapos ngayon, ini-endorse niya. Nagiget siya yung point ko? Political survival ang ginagawa ni Sara Duterte. Kinakailangan niyang iligtas ang kanyang sarili. Kinakailangan niya makasurvive. Yan ang style ni Sara Duterte. Huwag kayong papabudol, Ka-Coffee. Alam na natin to. Basang-basa na natin to. I am most confident with the lawyers working on my impeachment case. Sabi ni Sara.
who was in Cebu to visit some relatives dyan po sa Danao City. Wala sa galing ng abogado. Wala sa galing ng abogado. Modus to ka-coffee. Priming na naman to. Priming na naman. Ini-instill nila sa mindset ng taong bayan na magagaling yung aming abogado at mananalo kayo may sa impeachment trial. No, 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 never, never ka-coffee. Maraming senador sa mga nagdaang impeachment bumoboto dahil sa kaibigan nila yung senador, not because of the merit of the case. Secondary na lang yan, pero ang dapat talaga yung merit ng kaso. Tingnan ninyo yung ebidensya, yun dapat ang una mong titingnan. Pero yung mga politiko, naniningil yan ka-coffee. Coffee? Yeah, one. Coffee? One coffee. One coffee, Yeah. you black coffee? Black coffee. Black coffee, Yeah. One eye. One, Coffee eye. yeah. Eye hot. Hot coffee. Hot. Hot. How much? 3,000. Okay. I'm doing videos. Okay? And banh mi? But me, no, just coffee. Okay. Yeah. 3,000. No, sorry, 30,000. Okay. Okay. You serve here? Okay. 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 Thank you. O siya ka-coffee kasi Okay. nakigamit ako ng pwesto. So, nilapitan ako ng... Okay. Thank you. Oh, thank you. Come on. Ang hirap ng pera. Pasensya na kayo, naputol tayo. Kasi nakigamit ako ng pwesto dito sa coffee shop. Kala ko walang tao. Anyway, sige. Na-distract tayo. Ang pinupunto ko dyan, sa pagdating ang impeachment trial, dapat merit ng kaso ang titingnan. Ang problema ngayon mga politiko, hindi sila titingin doon sa merit ng kaso. Titingin sila doon kung kaibigan ba nila yung ini-impeach. And in this case, hindi kailangan ni Sara Duterte ng magagaling na abogado para ipagtanggol siya. Siguro, so-so lang, moderate lang yung galing. Pero ang kailangan niya, yung mga senador na boboto pabor sa kanya. In short, gimmick lang to na kailangan namin ng magaling na abogado. Kahit napakahusay ka-coffee ng prosecutors ng House of Representatives, and I believe magagaling ang mga prosecutors dyan. Hindi yan labanan ng merit, labanan yan ng closeness doon sa taong ini-impeach. Yan ang laban dyan, ka-coffee. So budol lang ito, priming lang to, part of the strategy lang to. Yung sinasabi nila na magagaling ang abogado and they were very confident na mapapanalo nila si Sara Duterte. Hindi susi ang mga abogado dyan, ang susi yung mga senador na boboto. Sinabi rin ni Sara Duterte, she responded to comment from lawmakers that her endorsement of some Senate candidates was a political move meant to influence the impeachment trial when a new Congress opens after the midterm elections. Correct. Political move. O, tinan mo, nasa balita rin. Hindi lang ako yung nagsasabi niyan. Maraming analyst ang nagsasabi, itong ginagawa ni Sara, endorsement, political move yan. Survival mode yan. Kailangan niyang mapanalo itong mga senador. Paulit-ulit ako ka-coffee, pero that's the main point. Kailangan maulit yung point. Kasi hindi yan nag-i-endorse si Sara Duterte noon, and then eventually, lumabas. Hot coffee? Hot? Yeah, hot. Hot? This one hot? Black coffee? Black coffee hot. Okay. Okay. Wait lang. Nadidistract ako kay ate. Hot ba to? Parang gulaman. Hindi masarap. Anyway, nakigamit tayo ng video. Pasensya na. Political move yan. Ang sinasabi ng mga analyst, style niya yan. Diba? Diskarte ni Sara Duterte yan. Para manatili at matupad yung kanilang plano sa 2028. Huwag tayo magpapadistract. She added that it was her father, former President Rodrigo Duterte, who asked her to campaign for 10 Senate candidates on his behalf. Naniniwala ba naman kayo? Naniniwala ka ba, ka-coffee? Ang nag-utos si Digong. Hoy, anak, paano ba tawag dyan? Inday, ikampanya mo tong mga senador ko. Si Digong daw po yung nag-utos. Maniniwala kayo dyan? Si Digong ang nag-utos. Ibig sabihin, wala ka sariling paninindigan. Noon, galit na galit ka sa mga PDP senatoriables. Tapos ngayon, inutusan ka ng tatay mo, ikampanya mo yan. Para hindi ka pagbintangan na iyan ay political maneuvering. Abo. Diba? Astig din pala. Huling-huli ka na dyan. O sinong ini-endorse niya? JB Bondoc, JV Hinlo, Raul Lambino, Dante Marcoleta, Vic Rodriguez, Bato de la Rosa, Bongo, Philip Salvador,
Marites Mata, and Pastor Kibuloy. Tapos iboboto mo yan? Tingnan mo yung mga ini-endorso. Naku po. Huwag kayong papabudol, ka-coffee. Style lang yan para makasurvive itong si Sara Duterte. O siya, sige. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section kung anong understanding nyo dyan sa sitwasyon na to. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee. Please click lang po ng follow. Libre po yan. Follow sa taas. Mga nasa YouTube, click lang po ng subscribe. At hit nyo na po yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Kita-kits tayo ka-coffee sa ating susunod na videos. Bye-bye.